Sana ganito din sa Pilipinas kapag bumibili ka ng auto, hindi yung biglang malalaman mo karnap pala. Antay-antay muna sa may-ari ng sasakyan bago tayo magpa-test, pinabaking muna mi. So ayun na nga guys, backstory lang no. 1 year na kasi ako nagre-rent ng sasakyan kasi binenta ko yung sarili kong sasakyan, medyo masakit sa ulo. Anyway, magsasarado na daw kasi yung rental company, magmamigrate na ata or uuwi na sa bansa nila yung may-ari. So sinabi kung gusto ko daw bang bilhin yung sasakyan, yung offer niya sa akin ng magandang presyo. So sabi ko, G, nandito tayo ngayon sa testing center ng RTA. Ito yung unang step kapag bumibili ka or nagbebenta ka ng sasakyan. Kailangan yung mga sasakyan dito pinapatest yearly dito sa RTA. Titignan kung smoke belching ka ba, kung nagko-contribute ka ba sa air pollution, ganon. Tapos, chinecheck din dito yung diagnostics, yung airbags, brake fluid, makina, lahat-lahat. Tsaka dito din malalaman kung karnap ba yung sasakyan o hindi. Nalalaman din dito lahat ng mga aksidente kasi connected. Meron ditong, kumbaga yung UID natin dyan sa Pilipinas, meron dito tinatawag Emirates ID. Lahat ng pagmamay-ari mo, nakapangalan sa'yo, konektado doon. So, kung meron ka mang history ng mga disgrasya, makikita din doon. So, yun, kapag bumibili ka ng sasakyan, kapag yung seller may history na ganyan, malalaman ng buyer. Ganun lang. Sana ganito din sa Pilipinas. Hindi yung kapag bumili ka ng sasakyan, malalaman mo bigla, karnap pala. O kaya, ano pala, no? Na-aksidente na pala, ganyan, na-yupi, ganun. Dito malalaman mo talaga lahat, wala kang pwedeng itago. Pakita ko lang sa inyo yung process. Ayan, first step, kukuha ka ng number. Bibigay mo yung registration card mo, bigyan ka na lang number, sasabihin kung saang bay ka pupunta. Ere naman yung mga base. Ayan, dyan nila i-check lahat ng history ng sasakyan, lahat ng problema. Sasabihin din kung passed or fail para makapag-decide ka talaga kung gusto mong bilhin. Side note lang, napakaganda naman ng langit today. Bakit ka naman ganyan? Parang painting. Medyo dumidilim na. Antay-antay lang tayo dito kasi may mga kailangan pa daw ng mga papers galing dun sa may-ari. Kailangan pa ipatype sa Arabic. Putang ina, bakit may lamok? Yun lang. Pakita ko lang sa inyo yung mga malulupit na sasakyan na pinapatest dito. Boom, may Infiniti, may Tundra, Pagong, Cadillac. Ayan, may Porsche pa dun sa special services. Pero pangarap ko talaga ito yan, makapagmotor sa highway. Pangarap ko yan. Siguro tutuparin na lang yan ng mga kapatid ko. Nandito pa rin tayo sa test base. Charet, bye. Ay, walang yan. Ilalamok na tayo. May lamok pala dito. Magka-dengue pa kakaantay, Baka naman. Reverse order nangyari. Gagawin muna natin yung transfer. Ang pangalan ng sasakyan sa akin bago ipatest. Kasi yung translation, wala yung magta-translate, guys. Successful. Nakuha na natin yung letter. Ayan. Arabic. Itetest na tayo dito sa test bayis. Let's go! Ay, putang ina. Wala na pala tayong gas. Patay. Fun fact lang, no? Ito mga motor na to sa Pilipinas, hindi yan pwede sa expressway, diba? Pero dito, maximum 120 kilometers to 140 kilometers per hour. Pero pwede yan. Hindi ko alam kung bakit hindi pwede sa Pilipinas. Pauwi tayong luhaan, guys. May mga nakita ang kailangan palitan. Mga minor lang naman dun sa sasakyan. And yung may-ari, gusto niya munang ayusin lahat bago ibigay sa atin. Kasi syempre, gusto niya safe. Pati yung mga gulong, papalitan daw niya lahat. 4. Yun lang. Continuation bukas. Bye. Parang may kinakasal na tikbalang. Grabe dilim. Pero maliwanag naman, may araw. Ano ba?